Sadyang napakahaba ng lumipas na panahon. Sabihin mo na. Anong tunay na dahilan ng iyong pagbabalik? Para sa isang tanong na yun, marami kang kailangang sagutin. Kaya sana, may paliwanag mo na sa akin ang tungkol sa maraming bagay. Kung tutuusin, marami din tayong ginawa na magkasama para sa sila. Kung tutuusin, marami din tayong ginawa na magkasama para sa sila. Sa ilalim ni Haring Jinmo, sabay nating itinatag ang samahan ng mga warang. Tumulong ka rin sa pagpapatalsik kay Haring Jinji. Sa tulong ko, ipinakasal kita sa pinsan ko at itinaas ang katayuan mo sa tapat na angkan. Tama ang sinabi mo. Kahit prinsesa ng kaya ang aking ina, napabilang ako sa tapat na angkan sa tulong mo. Kung ganun pala, bakit mo nagawa ang ganong bagay? Anong dahilan at inulungan mo ang hari na maitago ang kambal niyang anak? Ngayon, nagbalik na ang isa sa kambal dito sa palasyo. Anong dahilan at bigla kang nagpakita? Ibig sabihin, siya si Maestro Muno? Pinagkakitaan namin yung pangalan niya noon. Oo! Ay, akalain mo dahil sa kanya, kumita tayo ng malaki. Huwag mo nang ilakas. Hindi lang yun ang maganda nangyari. Si Dokman Ay, hindi, mali. Dahil kay Punong Maestro Muno, nakilala namin ang prinsesa. Kuya, puntahan natin, magpalakas tayo sa kanya. Pwede natin siya regaluhan. Nako! Malamang paliparin niya kayo uli. Sabi nila, yung kalaban niya yung mga nangdo, para daw siyang lumilipad sa hangin nun. Totoo ba yun? Para daw nakalutang ang punong Maestro. Totoo, at ito pang matindi, pagdating sa laban, hulog siya ng langit. Hindi magpupulong ang dalawang hulog ng langit ngayon. Ano? Sino nagpupulong? Ang alam ko, kausap ni Lady Mission ang punong Maestro. Ano magkausap sila? Sigurado ka ba ron? Nang inayos mo na makasal ako kay Lady Yon, nakilala ko ang kanyang ama. Isang mabuting general ang naging biyenan ko, si General Kochilbu. Isang taong hinahangaan ko at nagturo sa akin tungkol sa maraming bagay sa mundo. Nakiusap sa akin si General Kochilbu bago napatalsik noon si Haring Jinji na kung maaari sumunod daw ako sa kagustuhan mo. Kaya naalis sa tungkulin ng dating hari. Hindi nakapagtataka yun. Dahil magkatulad ang pananaw namin ni General Kochilbu. Tama. Pareho niyong alam na walang layunin si Haring Jinji na ituloy ang pamana ni Haring Jinyu. Natatandaan mo ba nang makabalik si Reyna Maya? Dahil doon hindi na natuloy ang balak mong maging Reyna. Muno, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Noong gabing isinilang ang kampal, nilisan ni General Kochilbu ang ating daigdig. Ano na yun? Iniisip mo na ako ang pumatay sa kanya? Hindi, Lady Michelle. Sinasabi ko lang na nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan ang pagkamatay ng magiting kong biyenan. Kaya nagpasya akong maglibot muna, lumihis sa buhay na kinagisnan ko. Ngayon, tapos ka na maglibot, ganun ba? Kaya nagpasya ka nang bumalik sa palasyo ng hari. Hindi sa ganon. Nagpasya akong bumalik upang hindi lumihis sa nararapat kong buhay. Hindi lumihis sa dapat mong buhay?
Nagsasagawa ako ng paligsahan para sa pagiging mestro ng mga warang. Sinungaling po si Pangmaestro, no? Ganun na nga. Sabi ng Maestro Muno, doon na tayo sa Hangsu. Pagkatapos susunod raw siya sa atin. Kaya lang, sinungaling kong utos niya. Itinakas na kita at inilayo. Bakit po? Dahil kay Michelle, ayaw kong ibalik ka rito sa sila habang narito siya sa palasyo. Isa pang sabi ng hari sa akin, alagaan kitang mabuti at tuloy ang ilayo sa palasyo. Kaya naman, itinuring kitang tunay kong anak. Pinalaki sa pangkaraniwang buhay. Nga pala, tungkol dun sa mag-aaral ni po ng Maestro Muno, Bakit po? yun bang pangalan niya, Bida mang sabi sa'yo? Yun nga. Bakit niyo po naitanong? Hindi, wala naman. Iniisip ko na nakita ko na siya noon. Ano, Bida? Maganda siya, hindi ba? Balang araw, siya ang magiging asawa at reyna. Ha? Ano po ibig mo sabihin, Maestro Momo? Maaaring nagkataon lang ang lahat, pero naniniwala akong yun ang misyon ko sa buhay. Ha? Ang batang magpapabagsak kay Michelle at ang anak ni Michelle parehong ibinilin sa akin. Palalakihin ko ang prinsesa upang maging matatag na reyna. Si Bidam na anak ni Haring Jinji ang mapapangasawa niya at magiging hari ng sila. Kaya lang po, anak ni Lady Michelle ang batang yan. Tinalikuran na siya ni Michelle at sa akin na siya ipinili ni Haring Jinji. Hindi puno Maestro kasi. Titiyakin ko na ang pangarap ni Haring Jinji yung para sa bayan. Sila ang tutupad. Yun ang kapalaran nilang dalawa. Ano ugali ng si Bidam? Ano nakita mo? Ugali? Ugali sa ano po? Hindi, nabanggit ko lang yun. Kakaibang ugali niya, pati ang kanyang pagkilos. Kaya napansin ko. Nung iniligtas ka niya nun, hindi niya talaga alam kung sino ka? Opo. Kahit nalaman niyang prinsesa ako, hindi man lang siya nagulat.